naing ng puso at mga isyu ng isipan. Pag-usapan po natin sa tulong ng magpartner natin mga kaibigan. At eto na sila, Mel and Dave. Isang magandang gabi po sa inyo lahat, mga Isang kaibigan. magandang hapon, mga kaibigan. Welcome po sa isa namang napapanahong talakayan dito sa Mel and Dave. Lalong-lalo na pagkatapos ang ating itinampok noong isang linggo. Totoo nga naman, pag ikaw naging biktima ng isang krimen, kung pwede lang, bitay agad talaga. Di ba? Para ano? Ang ihilingin mo talaga, pag ikaw ang biktima, kung maaari lang, talagang capital punishment. No? Pero alam po natin na hindi ganyan ang ating batas. Subalit, alam po namin na tayong lahat, maging kami ng partner ko, marami tayong katanungan tungkol dyan sa capital punishment. Hindi lang Ibig yan. sabihin, ang kaparusahan ay kamatayan. Kamatayan, wag lang yung kamatayan. Yun na lang mabilanggo ka ng habang buhay para ka na rin patay nun. Alam po natin na ito ay tinanggal yung capital punishment noong 1986. Correct. At naibalik nitong 1993. Dahil na rin sa kahilingan ng maraming mamamayan. Ngayon, higit sigurong importante, malaan natin, paano ba isinasagawa ang pagdinig sa mga kasong yan at anong klaseng mga tao ang mga may hawak ng mga o nagbibigay ng desisyon dyan, no? Paano ba nila inuhusgahan yung mga katibayan at paano sila nakakatulog? Alam mo, Pards, Diba? sa hukuman, ang may hawak ng kapangyarihan ay walang iba kung hindi ang hukom. Walang iba. Walang iba. Tinitingala lahat yan, ha? Pero ngayong hapon, dito po sa Mel and Jay, makakaharap natin ang mga hukom na taong-tao tulad nyo, tulad namin, at ating makakapanayam sila sa isang lingwahe na naiintindihan nating lahat. Please welcome our guest for this afternoon. Mga kaibigan, kapiling po natin ngayon si former RTC Judge Esther Bans. Siya po Si Judge Vance ay nakapag-sentence na ng once na death Dati sentence. po siyang judge ng Olongapo City Regional Trial Court. Kapiling din po natin, mga kaibigan, Judge Hukom Bitay himself, Judge Maximiano Asuncion. At sa buong career ni Judge Asuncion bilang huwes, 7 na ang death sentences na kanyang naigawad. Mga kaibigan, of late, nakilala din po natin ang walang kinikilingan at matapang na huwes ng Caloocan, Judge Adoracion Angeles. Si Judge Angeles naman ay nakapaghatol na ng 2 death sentences. Mga kaibigan, isa po sa masasabing pinakabatang naging huwes. 2 na kanyang nahukuman o na bigyan ng parusang bitay, Judge Romeo Zamora. Samahan niyo po kami sa 1.5 oras dito po sa episode na pinamagatang Silang Mga Hukom Bitay. Paano kaya yung appreciation of the evidence? Isasama mo dun sa iyong sariling prinsipyo, lalong-lalo na kung ikaw ay isang Katoliko, paano iyong konsyensya bilang huwes na magbababa ng desisyong bitay? Huwag ko kayong aalis yan. Magpapatuloy ang Mel and Jay pagkatapos lamang ng ilang patalastas. Ang tanong niya sa sarili ay kailan mag-iibig na ng liwanag. 2 death sentences. Mga kaibigan, isa po sa masasabing pinakabatang naging huwes. 2 na kanyang nahukuman o na bigyan ng parusang bitay, Judge Romeo Zamora. Samahan niyo po kami sa 1.5 oras dito po sa episode na pinamagatang Silang Mga Hukom Bitay. Paano kaya yung appreciation of the evidence? Isasama mo dun sa iyong sariling prinsipyo, lalong-lalo na kung ikaw ay isang Katoliko, paano iyong konsyensya bilang huwes na magbababa ng desisyong bitay? Huwag ho kayong aalis yan. Magpapatuloy ang Mel and Jay pagkatapos lamang ng ilang patalastas. Kung ano ang kinagisna ng ating mga panauhin before they became lawyers. Halimbawa ko, Judge Zamora, saan ho kayo bayan o probinsya galing? I'm from Pangasinan. Pangasinan. Dinmali, Pangasinan. Si Judge Adoracion? I'm from Tikay, Malolos, Bulacan. Bulacan. Si
Judge Titay. Asuncion. From Silang Cavite at Mendez Cavite. Apo, talagang kapitenyo. Opo. Eh si Judge Vance naman po. From San Narciso, Zambales. Sambales. So iba-ibang pinanggagalingan. Ilang taon po kayo nung maging abogado, Judge Vance? Well, mahirap sasabihin yan kasi I should have been class 54 in the UP, but I got married. I mean, class 56 in the UP, but I got married in 1954. Nasa So College of finally, Law na kayo nung mag-asawa kayo, ma'am? First year college First of year law. college. Then, finally, I was class 64 after I had already 6 children. Ma'am, matanong ko lang ho kayo. Bakit inunin yung pag-aasawa bago yung Bachelor of Laws? Dapat degree? yan ang tanungin nyo kay Judge Sangiles kasi I'm married. See? And I got the bachelor ahead of the laws. Look at her. She's still a miss. Oh, I think that is a challenge, Judge Angeles. You have remained single. Yes, probably I am already married to my profession. And I have a mission to perform in this world. Aha, nabanggit niyo yung mission. Yung po ba ang feeling ng isang huwes kapag ka siya ay na-appoint, yung parang meron kang talagang mission sa iyong profesyon, Judge Asuncion? Yun na nga po. Oras na kayo, tinanggap yung tungkuling yan. Nagiging ko nyo na yan. Parang mission niyo sa buhay na magpalaganap ng katarungan sa lahat ng mga naaapi. Regardless of sex, social status, or political affiliation. Ganun nga po. Teka muna, ako parts tinitingnan ko yung backgrounder ni Judge Zamora. 14 anyos ho kayo nung mag-umpisa kayong kumuha ng law. Yes. Napakabata ho. Accelerated ho. Ah. So I took the bar when I was 20 years old. Eh di ba bawal ho yun? Dapat 21 and above? Special permit. May special From the permit Supreme kayo. Court. And you took it once only? Yes. Galing. How true is it, Judge, na ang naging inspirasyon ninyo ay yung pagkakatalo ng pamilya ninyo sa That's- isang civil case? Totoo yan. Would you like to share that story I with was us? in high school when we lost the case because the lawyer sold us down the river. So my father told me, kumuha ka ng law upang hindi na tayo maapi in the future. So that's the reason why I took up law. Ayun, yun ang naging challenge. And in return, I promised to help the poor people like me. Ano po ba ang mga katangian na masasabi nating talagang kailangan ng isang huwes? Yes, Judge Adoracion. Para sa akin, yung mga nagbabalak maging huwes, alam mo itong pagiging huwes, mahirap din ito eh. Sapagkat dito kailangan may commitment ka na eh. Nandirito na lahat, ang puso mo, kaluluwa mo, lahat-lahat na. Sapagkat kailangang buong panahon mo, iuukol mo na dito. At ako nga ay maswerte sa kanila dahil ako'y walang pananagutan sa buhay. Oh, maswerte pa pala yun, Mas maswerte Judge pa pala, Vance. Judge Vance, eh. Maswerte pala yun eh, walang... Ang ibig kong sabihin Opo. ng maswerte, na ibubuhos ko ang aking panahon sa aking pagtatrabaho bilang pagtupad sa aking tungkulin bilang hukom. Judge Asuncion, kailangan ho ba matapang ka pag huwes? Hindi naman, importante lang kayo may paninindigan. At kayo, kung ano lang ang tama isang palabasin. Kung ano lumabas sa tawas, iyan ang palabasin. At hindi yan kung ano-anong mga chismes, paniniwalaan nyo, kung ano-anong mga bulong-bulong. Ay talaga ang maging huwisyo talagang isang napaka-challenging na profesyon. Tama ang sabi ni Adoreng, kami nga may asawa, miski may ginagawa kung ano Pag nakaisip kami ng kung anong magandang ilagay sa desisyon, natigil muna. Ano man yun? At kinakailangan ilagay sa papel at baka Baka makaligtaan. Baka makalimutan ha. Ano yun? Makalimutan Time out na. muna, Judge. Time out muna. Recess Recess. muna. Recess muna. Susulat. Kaya yung buhay ng huwes, yun kaiba 24 hours on duty ka riyan 24 Hindi mo maaaring hours. sabihin na 12 hours. Miski na nasa sa bahay ka, at hindi mo dalang papeles, nasa sa utak mo pa rin yung asuntong pinag-aaralan mo Ano ba yung sinabi nung mukha nagbubulaan yata yung loko yun yung mukha ko niloloko mo. Siyempre, tao lang ako Dadating niya na abogado. Dadating niya ng testigo kung ano mga sinasabi niyan. Hindi mo naman nakita yung pangyayari. Meron diyang alam mo naman kiniloloko. Di siyempre, itatanong mo sa sarili mo, ano ba nangyari kayo? Sino ka tama roon? Ngayon, sa bandang gabi, natutulog na. Kung minsan, nakikita mo pa sa panaginip mo yung ginagawa mo yun Babangon ka, isusulat mo, baka nga kung anong mangyari pagkagising, mabura na rin yung nasa sa utak mo. Kaya, pagkatapos may maririnig ako kung ano laban sa judiciary.
ay yung mga yan ang makasalanan ng mga tao yan. Hindi Teka muna. Relax. nila nalalaman. Relax muna Hindi dyan. nila nalalaman. Relax muna Ang dyan. hirap ng buhay na siya. Teka muna. Yung bang, let me pose this question to either Judge Zamora or Judge Vance. Does it have to, ito ba parang requisite na kinakailangan muna para maging mahusay kang West, dumaan ka muna bilang isang trial lawyer? Magkaroon ka muna ng karanasan Importante doon. ba daw yun, Ay, Judge Vance? importante rin yun. Kasi if you are a trial lawyer, isang aspect yan ng legal practice na talagang kailangan alam mo. Bakit? Ano kaya ang magiging kakulangan naman kung hindi siya dumaan sa pagiging trial lawyer? Tapos, naging hukom siya. Diretso. So, alam mo kung minsan yung mga corporate lawyers, alam mo, multinationals lang yan. So wala silang commitment na magpairal ng batas para sa mga common tao o yung sa mga masa. See? Their attunement is only for the multinationals. Wala na dyan sa Yes, mga Judge tao. Zamora. Well, I agree with her. As a matter of fact, kailangan yung experience sa trial practice kasi in fact, mayroon akong kasamang judge na walang practice. So, nung first day niya, instead of yung gable isa, kala niya siya speaker o Senate President, tatlo. Pak! Tatlo, pak, Pak! Pak! Ay, naku. kasi first time niyang makita ang courtroom. Pero kung nagpa-practice yan, hindi mahirapan. Alam niya ang mga routine na trabaho ng judge. Ganon. Nais daw yatang dugtungan yun. Matindi lang yan. Pag marami ng kaso at paharap sa mga kung anong mga husgado, sa ng hukuman, nakikita mo ng magandang pagpapatakbo ng mga iba't ibang mga hukom. Itong just ito hindi magandang patakbo sa kanyang pag-ruling. Ito, mas maigi ito, mas mabilis ito. Ay, pag naging judge, di papalit ka lang ng upuan. Imbis di kinara sa baba, pupunta ka sa taas. Hindi, na-imbibe mo na yung mga magagandang mga teknika, mga pamamaraan, na pag lilitis ng mga asunto, at pagdating sa pantong yon, ay nakatutulong ng malaki yan sa early disposition of cases. Pero syempre, alam po naman natin na kapag ka nandoon ka sa sala ng isang judge, naroroon ang mga abogado. Sabi nga nila, ala daw aamin na abogado na hindi siya magaling. Lahat ng mga iyan ay magaling eh. Paano ngayon gumagawa ng desisyon? Lalong-lalo na kung bitay ang nakikitang kaparusahan. Huwag ko kayo nga alis dyan. On the bench, no? Yes. Nung kayo po ay nagkawad ng kaparusahang kamatayan. Ay, syempre. Anong taon po yun, Judge? That was in 1986, before the new constitution. Before the new constitution. Yes. Maaari po bang ikwento kung ano nangyari doon? At ano yung mga salient points, no, that made you decide sa death penalty? Alam mo, itong kasong ito ay nagsimula noong 1976 during the martial law regime. 10 years. And I was appointed to the judiciary from a assistant city fiscal in Manila in 1983. So I took over the hearing of this case and I finished it in 1986. Ganyan nakakapal noon ang record. Ano pong klaseng kaso ito? Well, this was a rape, statutory rape. Or Minor. A minor. Uh-huh. See? And the accused was a barangay tanod. See? He has power. May And the authority. son of a police officer in Subic. See? So, pinag-aralan ko ng gusto, binasa ko ng gusto yung kwan. After sifting the mass of evidence and then taking into consideration also the fact that it was done during martial law at saka doon sa Subic, alam mo naman, ang daming mga Amerikano doon. Rest and recreation industry ang nandun. At maraming talagang nagagahasa o maraming mga, yung mga Sex bar girls. crimes? Yes, sex crimes doon. Eh, tinignan ko rin na dapat talagang parusahan ng bitay, death penalty. And in a 4-page decision, I was sustained in the conviction by the Supreme Court. Only because at that time, the new constitution was already in effect, so it was Suspended. reduced to life imprisonment. Naging life So, imprisonment. life imprisonment ang naipataw Okay. ngayon doon sa akusado. Maganda yung naumpisahan ni naumpisahan ni Judge, yung sabi niya barangay tanod, anak ng opisyal. Before we go into the different cases na hinandle po ninyo, ngayon pa lang, gusto ko na malaman, may mga pressures ba outside of the pieces of evidence presented in court na dumarating sa mga korte? Like politicians intervening? Meron bang mga, ano-anong mga pressures ang usually kinakaharap ng isang huwes? Whether the offense is capital or a minor offense? Maraming political pressures yan kung minsan. I experienced that in Olongapo, So, political pressure, Judge Zamora?
Well, in Batangas, wala yun. Ala. Sabi nila... Dahil sa Batangas kayo nagsimula yes, po noon, I ano? started in Batangas City. Uh-huh. Ang sabi nila, Judge, dito walang lakaran dito. Aha. Maybe kung may lakaran hanggang sa piskalya. But ang minana namin kay Laurel at kay Recto, kung nasa husgado na, hindi na kami makikialam. Yun ang Sa- minana nila kay Recto. Yeah. Uh-huh. So, Judge, bahala ka na. Judge Asuncion, ano pang mga pressure? Problema naman sa akin hindi yung mga politiko. Aha. Bakit ang mga politiko, takot din maglalapit yan eh. Aha. Kasi baka lumabas na sila nakikiusap sa kaso, magagat sa kanyang kabilang side. Ang Ah. problema sa iba, sa judiciary rin, yung brigade bulong. Anong brigade bulong, sir? Yung mga magbubulo, yung mga kaibigan mo, miski nagkakape, pare. Nasa iyo pala yung kasong ganon. Eh, pwede ba? Patapos sasabihin siya. Ikaw naman, siyempre, tao ka lang naman, pag-aaralan ko. Sinasabi ko lang pag-aaralan ko. Ay baka ko sabihin kung hindi pwede, baka lasunin pa ako ng hype na yun eh. Pinapakain ka na, alam mo, sir. ano? Pinapakain, nilalagyan naman lang kung ano yung iyong kinakain. Hindi ka pa nakakalis doon, nadali ka na. Okay, so, Ay, so kaya may peer pressure din ba? Ay, sa akin yung political eh, hindi, alam nila ako hindi napipressure eh. Saka, lalo ka nabubuisit eh. Paano, meron bang death threats? Ayan, marami Sa akong akin, tinatanggap yan. Normal na sa akin yan. Lalo na kung puro bitay na sunod-sunod ang pinagbibitay ko na. Eh, napakarami na dumadating na sulat. Ha? Sulat. 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 At meron pa nga kung isang kabao na maliliit eh. Kabao? Maliit. Oh, yung parang nakalagay sa shoebox. Ha? Eh, mayroong ataol doon, may nakalagay. Judge Asuncion, oras mo na. Aha. Eh, kako hindi ako maaari di sa mga ganyan. Eh, lalo ako nagagalit eh. What about attempts on lives? Judge Zamora, wala pa naman. Wala, pero death threat, mayroon din. Meron din. Yes, but Paano po pinarating sa iyo yung threat? I received 3 letters. Letters din. Pero ang nangyari dyan, yung hindi ko in-expect, like heinous crimes, hindi doon ako nakatanggap. Aha. Sa... Ay, hindi sa mga capital offense. Kung hindi sa annulment of marriage. Nagalit Hindi sa'yo ko dahil in-expect. nag-desisyon. Yeah. Sa ang layo, ano? Kasi ayaw nilang i-grant ko. Kasi if you will grant that, Aha. you will follow the footsteps of Sarkal and Pring. Ganun nakalagay sa sulat. I give it to the chief superintendent already for study. Ngayon, pagka ganyan ang sitwasyon, hindi ba kayo natatakot? Eh, siyempre. Siyempre, takot din. Ano Tao po? ko lang naman eh. Oho. Ako nga eh, isang beses nag-brown out pa nga sa bahay eh. Oho. Noong nag-brown out, may tumawag pa nga eh. Oh. Ang sabi sa akin, delikado ka na, Judge. Oo. Malapit ka na. Oo. Eh di, nabuisit ako. Ibinaba ko. Alam mo nangyari, kinabukasin ng mga asawa kong tinawagan sa piskalya. Yung asawa ko piskal. Oo. Aba, siya naman ang tinakot doon. Aha. Eh, isa na rin naman yung asawa ko sa takutan eh. Aha. Ano naman yung pananakot na yan. Kung sabi ko sa kanya, yung kita talaga papatay, hindi ka natatakutin. Ha? Yayariin ka na. Kapag tatago ka pa eh. Ha? Ay, hanggang kayo, buhay pa ako eh. Magpapatuloy po tayo. Huwag kayong aalis dyan. Ako tayo doon sa punto na nandoon na yung mga kaso. Kasi nabanggit kanina ni Judge Vance, may nabutan siya 1976 na kaso, natapos finally 1986. Sa pagdinig ho sa mga kaso, ano yung record na sa tingin ninyo pinakamabilis ninyong nagawa, Judge Zamora? Depende sa kaso. Kung Halimbawa, yung capital offense. Well, capital offense, mga 6 months. 6 months. Pinakamatagal po. Well, depende. Kung maraming postponements, especially there are many accused, yan, tatagal talaga. Okay, doon tayo pupunto ngayon. Pagka ba nasa inyo na yung kaso, meron ng number yata yan, tapos People of the Philippines yan, versus Jason, kung si Jason sa man akusado. Bakit ang sinasabi ng iba, ang tagal-tagal? Ano bang usually nangyayari sa korte? Bakit tumatagal ang kaso? Sige po, Judge Angeles. Para sa akin, walang kinalaman ng judge sa pagtagal ng kaso dahil kami gusto namin mabilis ka agad yan para madali naming matapos ang kaso at yun disposed case namin yan. Opo. And that will be a feather in our cap. Pero kaya maraming tumatagal, kagagawan din ng mga abogado, kagagawan din ng mga pulis, ng mga prosecution witnesses. We will send subpoena to them, but they will not appear. Ako nga, lately, meron akong mga kinukontempt na mga pulis eh. So, meron dyan, bypass money, because I am assigned in a special court, Opo. which handles exclusively
drug cases. I think and, you're the only heinous- lady judge there in Caloocan, one of Yes. those special cases. Yes, Jay. Uh-huh. And in these particular cases, I really have to give priorities on these cases, no? Uh-huh. So I have to set the trial of these cases continuously. Mhm. But I could not manage to settle this or to dispose of this case at the earliest possible time because the policemen will not appear. So I have to make a strong order to these policemen who refuse to appear in court by making them to explain within a period of 3 days to under pain of contempt. Pag hindi pa, ikukontempt ko yan. Kulong na yun. Ngayon, pag pinarnisan mo naman si General Sarmiento, meron na ako nahuling technique ngayon eh. Pag pinarnisan ko ng order ang mga supervisor Aha. at saka sila Chief Sarmiento, nagdadatingan ngayon yan. Mabilis. At saka naka-in full uniform. So that's why we should know how to let them appear Uh-huh. and by giving them a strong warning. Kasi sa ordinaryong Pilipino na nanonood at nakikinig sa radyo, no? Ang sabi nila, ba't tagal-tagal ng mga kaso? Sige po, Judge Isa Asuncion. pang dahilan, hindi naman dahil sa kagagawa ng mga judges, kundi dahil sa ating due process clause ng Constitution. Pakipaliwanag Yung niyo due process ay isang karapatan ng akusado, the right to be heard, the right to confrontation, the right to cross-examine yung adverse party at witnesses. Diyan, maraming matagal na kuhan. Kinakalang tanungin mo yung mga nagdidemanda sa iyo. Alam mo, ano ba't ako dinidemanda mo? Ay, yun ang matatagal na tanungan dyan. The right to appeal, kung ano-ano, yun ay part of the due process. Na yun ay hindi kasalanan ng judge, hindi kasalanan ng abogado, at walang may kasalanan yan. Yun yung mga legal Sistema. delays. Yun yung sistema, yun ang mga legal delays na permitted by the law. At wala tayong magagawa doon. Ngayon, kung gusto mo naman na magkaroon na ng mabilisan at wala na nga niyang due process na yan, ay palitan na natin ang sistema ng gobyerno. Dictatorial form of government ha. Huli sa umaga, bista sa tanghali, sa hapon sintisyado. Eh hindi naman tayo papayag ng ganun. Lalong delikado yun. Baka marami naman na makulong na wala namang kasalanan. Okay. Yung part of due process, initest. Kita niyo yung kay O.J. Simpson? Ang tagal-tagal. Ang tagal-tagal na binistahan. Sa Amerika pa yan. The center of democracy. Teka muna, Judge, ano po? Dito sa pagdinig, halimbawa, nandiyan na sa inyo, wala bang limit yung pag-postpone? Wala bang limit yung sinasabi niyong due process na yan, Judge Zamora? Well, under the law, we have to finish the case in 90 days. 90 days. Yeah, but kung minsan, there are grounds wherein you will really have to postpone the case. Kung may sakit, ano magagawa natin? Especially when there are many accused. At saka yung bawat accused may sariling abogado. Ayan na. Kung in one case na 11 ang akusado, 8 ang abogado, kung wala yung dalawa, wala na. Kasi due process naman yun. Kailangan, they have to be there. So, yun ang cause ng delay. Okay, Judge Vance, isa kayo sa mga kinikilalang pinakamabilis magtapon ng kaso. Paano nyo napapabilis? Well, I have the track record of having been number 5 from 1990 before my retirement, you know, out of almost 2,000 judges. Kaya yan naman the judge must be firm in his ruling. He must be incisive in his thinking. Parang antimano, kung mayroon mga abogado na may dilatory tactics, makikita mo naman yan. Mahalata You ba can ninyo yan, pursue Judge? them, yes. Oh, you should be firm in denying such motion because those are only delaying tactics. Magbubumirang sa judge yan kung papayagan niya yung napakatagal na paglilitis samantalang sabi nila dispatch in the decision or in the trial of cases with the least expense on the part of Si Judge- lalo na yung mga pangmasa. Si Judge Asuncion, nangyari yata sa inyo, araw-araw yung pagdinig. Yan ba talagang pwedeng gawin kung Pwedeng gugustuhin? gawin ng judge yan. Basta yan discretion yan. May isang akong kaso dyan na death penalty pa nga Sa loob ng 10 tapos Kasama na pati decision doon. Aba, reklamo naman ng mga tao. Pagkabilis-bilis naman. Yun naman, pagka ganun. Pagkabilis-bilis. Hindi ko nakakamaintindihan sa inyo. Pag ginawa kong mabagal, reklamo. Pag ginawa kong mabilis, galit din. Alam ba kaya hindi na maintindihan ko. Sala sa init ka, sala sa lamig. Hindi ko na iniintindi yung mga pula nilang yun. Katunayan, si Judge Asuncion nagbuo ng tinatawag na Guillotine Club. Pag mo kayong alis, magpapatuloy tayo. Desisyonan nyo ng parusang kamatayan. Yes. Are there general factors or conditions that should be present in a case for a judge to entertain capital punishment? Well, number one, evidence. If the evidence of his guilt is
established and very clear, which we call beyond reasonable doubt, then we impose the death penalty. No choice karon. No choice. Kung ang punishment niya death, hindi mo pwedeng bawasan. No, because you will be amending the law. That will be judicial legislation. Yes. So, ibig sabihin no, na Judge Adoracion, no, merong mga krimen na talagang ang kaparusahan ay kamatayan. Ano po yung mga krimen na yon? The heinous crimes punishable by death are parricide. Parricide. Parricide? Yes, Sa parricide. sa ordinaryong pananalita po, Judge? Kung pinatay mo ang asawa mo o anak mo, that is parricide. Okay. Treason. 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 Kidnapping with ransom. We have piracy. Violation of the Dangerous Drugs Act. Ayun. Mga, ano pa? Those with... Murder. Murder. Special complex crime. Robbery with homicide. Robbery with rape. Those are complex na. Yes, special complex crime. Okay. At yung po ba sa anong tawag nito, sa paglilitis, ano ho, yung abogado, siya ang humihiling ng kaparusahan. Tama Hindi po ba yun, Judge Hindi. Max? Paano po? Ang kaparusahan nakatala sa batas. Opo. Ang piskal, ang kanyang tungkulin ay patunayan na ang krimen nangyari. At itong taong ito ang may kagagawan niyan. At itong ebidensya. Yun namang depensa, ay di, pabubulaanan yung kanilang mga paratang at maglalagay ng mga alibay ng depensa. Yun ang pag-aaralan ng huwes. Halimbawa, matapos matimbang ng huwes, talagang ito may kasalanan, ito nga, at ito ang ebidensya. Di pag napatunayang heinous crime, katulad nung pinatay ang kanyang anak, ginahasa niya kanyang anak, o kaya ginahasa ang isang babae sa harap ng kanyang mga anak at asawa, death, wala kang magagawa dyan. It is Bita yan. death. Bita ng bita yan. Teka muna. Ito yung tanong ko, Brad, bago ka magtanong. Halimbawa lang, Judge, o kahit sino po sa inyo, iniharap yung ebidensya, nandyan, pero merong konting duda. Pero yung lahat ng kabahayan, alam nila, yan talaga pumatay o yun ang pumaslang. Pero merong konting duda. So, hindi beyond reasonable doubt. Hindi pa pwedeng bawasan na lang na imbis na death penalty, life na lang o 20 years. It is beyond reasonable doubt. It is either acquittal or conviction. Wala yun. Wala kang choice. Walang Hindi mo pwedeng bawasan. At ito naman Jay, Po. nakalagay din sa batas, in case of doubt, excuse me, Sige po. ang ibig sabihin, kung nagdududa, absolutuhin mo na. Baka nga walang kasalanan yan eh. At saka nakalagay sa law, if there are two possible interpretations, one is guilty at isa not guilty, guilty. Not guilty ang yung i-apply. Not guilty. Sapagkat nakalagay sa law, there is a presumption of innocence. Kinakalay mo overcome yan ng prosecution. Kung hindi, kinakalay absolutuhin. Absuelto na. Masyado ang pabor sa mga akusado sa ating bansa. Kaysa sa biktima. Masyadong spoiled ang mga kriminal natin. Ayun. Teka, may susog daw si Judge. Susugan yun. Kasi ang batas din natin, in case there is a doubt, resolve the doubt in favor of the accused. Yan ang batas natin. Yun ang batas. In favor In of... favor case of the of accused. doubt. In case of doubt, resolve the doubt in favor of the accused. Ano po ang objective, Judge, doon sa inyong Guillotine Club? Yan ay kwan. Inisamahan ng mga judges na nakaranas na bitay. Isang parang workshop. Na para kung kami nagkakasama-sama, mapag-aralan namin ang mabisang pagpapatupad ng aming mga tungkulin, lalong-lalo na halimbawa ngayon, hindi natin malaman kung ano ang tamang pang-execute. Yung by guillotine o Lethal injection o ano-ano. Kung halimbawa makakabuo kami dahil yun ang aming trabaho, paaring magrekomenda kami na dapat yan ay lethal. Yun lang naman ang aming objection. Wala naman kami objection na iba. Samahan lang ng mga judges na nagkakaroon ng isang karanasan sa pagpapatupad ng batas. Walang ano pa man yun. Alright, papalikan natin ang ating mga panauhin. Makalipas lamang po walang saglit. Kaya natin nang ibalik ang kaparusahang bitay, si Judge Asuncion ang unang-unang naggawad ng ganong kaparusahan. Kung maalala ko, ito po yung Galera case. Galera po. Judge, is that Opo. correct? Okay.
Judge, sa pagbababa ng hatol na ganun ka, sabihin na natin ganun kasidhi, ano po, Ang penalty. meron bang mga ibang mga dinadaanan ng isang huwes before you put down a decision like that? To differentiate it, for instance, from An ordinary crime. a civil decision, Or a ordinary minor crime, offense. pagdating ho sa desisyong bitay. Diyan sa mga ganyang kaso, mga malulubha, katulad ng mga heinous crime, ang isang judge sobra ang ingat dyan. Sapagkat ang pinag-uusapan dyan ay buhay ng tao, Aha. ang pamilya niyang mga yan, mga anak na maiiwanan yan, at ikaw naman, ano ba naman ang pananagutan mo sa taong bayan, sa Diyos at sa konsensya mo. Yun ay kinakailangan na isa-alang-alang yan sa pagkagawad ng desisyong kamatayan. Ako, pag ako lalo na binibistahan ko ganyang kabigat, talagang inire-record ko na halos lahat ang mga pinag-uusapan. Hindi ako nagre-recognition sa stenographic. Pagkat baka meron mga sinagot na hindi naman nakalagay doon. Kaya ako mismo maingat dyan. At saka dyan nga, dala ko pa kumisan yung mga problema sa aming pamamahay at doon ko pinag-aaralan. Patuloy pa rin ang pag-aaral dyan. Hindi katulad ng mga ordinary cases, civil cases na kung ano na lang ang lumabas. Yung heinous crime, ibang klaseng kaso yan. At kung halimbawang ididesisyon muna ang kaso, nasimba pa rin ako. Nahali naman tama itong desisyon ko igagawin na ito sapagkat ako magiging bahagi ng kalungkutan ng isang pamilya. At kung halimbawa naman natapos ko na isintensya ko na, napunta pa rin ako sa simbahan at sana naman kako yung aking desisyon ay maging katanggap-tanggap sa Diyos, sa bayan at sa aking konsensya. Did it ever occur to any of the judges na parang naiiyak ka pag pinipen mo yung decision because this is life and death matter? Kung minsan no. Aha. At kung minsan naman hindi. Kung minsan yun, nagagalit ka pa eh. Abay, kung mababasa niyo yung istorya kung paano siya ginahasa. Pagkatapos may nakasaksi pa, hindi lang ginahasa. Ginutay-gutay pa ang katawan, pinagsasaksak pa. Eh, sasabihin ba itong tao ito, hindi na tao ito. Ito hinahaluan na ng ibang kapangyarihan ito. O hindi na tao itong gumagawa ng ganitong kasalanan. Kaya ikaw naman, magiging matindi rin naman ang iyong paninindigan na talagang igawad ang batas. To the fullest. To the fullest. Ang batas ay batas. And it has to be implemented. You know, Judge Angeles, kung minsan napapanood namin sa TV, na pagka nagbaba na desisyon ang hukom, naku, yung pamilya nung akusado, no? Nandiyan na nag-iimiyak, kulang na lang maglulupasay, di ba? Napapanood natin yan eh. Doon sa sitwasyong ganon, nandoon pa kayo sa inyong behind your desk, no? What do you feel at that precise moment na nakikita mo na talagang apektado rin ang pamilya ng akusado? Sa akin, nung bigay ko yung unang desisyon ko ng bitay, ang involved dito isang pulis na pinatay ng maraming lalaki. Mga 5 yan. 3 lang ang nahuli. Hindi ang akusado ang umiyak Minasdang ko yung akusado Matitigas talaga yung kanilang mga tayo. Alam niyo kung sino ang umiyak? Yung nanay ng namatayan. At ako naman, pag gumagawa ng desisyon, sabi nga ni Judge Asuncion, kamukha din niya ako, I am a church-goer, daily church-goer. I don't let a day pass without going to church. Modesty aside, yun ang talagang ano ko. Dahil tao lang tayo, pwede tayong magkamali. And in the first place, we were not present when the crime was committed. Correct. So it is only the Lord witnessed everything and I was not there. So I am invoking the aid of the Lord that I be guided by His extra wisdom. That at least for a moment, His extraordinary wisdom be lent to me so that I can use it in the rendition of the proper and appropriate decision in that particular case. Kaya ako, maluwag ang aking loob basta't ako ay nagdidesisyon. Nakakatulog ako ng mahimbing sapagkat alam ko na as far as I know, maaari akong mali but I did not do it willfully, no? But magaan ang loob ko pag nagdesisyon ako sapagkat alam ko iyon ay naaayon sa batas, naaayon sa ebidensya. Siguro mababothered ako, I will only be bothered if I know that the decision I rendered is contrary to law and evidence presented during the course of the trial. Okay. Judge Vance, kanina meron kayo nabanggit na umaakyat sa Supreme Court pala yung mga desisyon. Kaya kung halimbawa man lang ang isang hukom na nagpataw ng bitay na pena, ay nagkamali
ayan ay, it is an automatic review by the Supreme Court kung capital punishment. So, mayroon pa rin safeguard doon na kung nagkamali man lang ang isang hukom, re-reviewin pa yung Supreme Court in bank. At a-affirmin nila kung talagang yan ay talagang dapat yan ang parusa na maibibigay. Sige In po. which case, Judge Zamora, are you supposed to feel good or bad about such a happening? Halimbawa na, nagpataw kayo ng kaparusahang bitay, tapos na-overturn naman ng Supreme Court. Are you supposed to be happy about that? Na, oops, buti na lang nagkamali ako. Hindi ba magtatalo ang inyong... You will really have mixed emotions about it. But ganun ang buhay talaga. That's the part of life na reverse ka ng Supreme Court. Maybe there are facts that you were not able to take into account. But that only shows that we are human beings. Okay. Opo. Pat, sa kanila, bigyan muna natin pagkakataon yung magtatanong. Sige, Brad, mauna ka na rin. Gusto ko lang pong address yung question ko sa lahat. Kasi po, sinasabi natin yung batas equal sa lahat. Pero po sa mga napapansin ko, bakit po minsan mas nade-delay yung isang kaso kapag ang involved po yung mga taong kilala o yung taong mayayaman, yung kilala sa politika o kilala sa lipunan. Bakit nadidelay? Sige po, Judge Asuncion. Okay. Yun ay normal sa society ng mga tao. Pag ikaw mayaman, nakakukuha ka ng napakagaling na abogado. At pag ikaw may magaling na abogado, kung ano-ano mga pamamaraan ang naiisip noon at gustong-gusto namang gawin yun sapagkat tumikita. Eh di siyempre, pero sa bandang huli, ang katarungan pa rin ang mananaig diyan sapagkat matatapos din yan eh. Medyo nga lang matagal ng kaunti. Pero yun talaga may kasalanan ay magdudusa pa rin. Darating din sa hangganan. Dadating din sa hangganan at yan ang minasaksihan na natin sa mga nangyari ito nakaraan na yung mga big time ay mga nasintensyahan at inasaksihan natin kung ano-ano mga dilatory tactics ang ginawa pero sila ay naparusahan din at sila ngayon ay nililitis pa sa itaas. May mga nagtataas na ng kamay dito. Sandali lang ha. Maghahanap buhay lang tayo sandali. Batang mahirap, pumasok sa simbahan. Lagi sila na pagkakataon para sa makapagtanong. Sige, Brad, mauna ka. May kaugnayan po ito sa tinanong kanina. Nakikita ko po kasi ng problema nga po natin. Yung batas na yan, yung death penalty, dumadaloy pa yan sa isang malaking problema din. Ang tinutukoy natin yung justice system. Na kapag mahirap tayo, mahirapan tayong kumuha ng mahusay na abogado para may epektibong may pagtanggol ang ating kaso. Ganun din po yan sa aming mga nagiging kliyente o yung mga natutulungan namin mga political prisoners o yung mga biktima ng human rights violation. Ito yung mga mahihirap na tao, pagdating sa husgado, hindi nila kayang matagalang laban sa kaso. Ngayon, paano tayo makakasiguro na nabigyan nga sila ng hustisya? Marami naman diyang abogado na pwede naming i-appoint as the official counsel. Kahit na magagaling dyan, kahit na yung mga malalaking law firm, even in the case of, I will mention one law firm, the ACRA, umaapir yan libre. So it's a question of, you can ask us, pwede bang i-appoint nyo si ganito na abogado namin? We can do it. If you want a very good, lawyer, a brilliant lawyer, sila naman tumatanggap. Bali, yan, tanong ko po, halimbawa po minor age yung nag-commit ng crime na murder tsaka rape, bali, hahatulan niyo po agad po ba siya ng death penalty? Teka, minor. We're talking about a minor. Judge Angeles, pag minor, paano? When you speak of a minor, it is already presumed that the person is below 18. That is now the majority age. Okay. Yan, tinatry. Pero ang decision, ang sentence is suspended. Until? Until he reaches the age of majority. Ayun. So, Suspended. halimbawa na desisyonan siya, pero 15 anyos pa lang siya, pagdating niya ng 18, saka lang uumpisahan yung kanyang sentensya. We will pronounce the judgment upon reaching the age of majority. Ayun. Sige, Iha. Hindi pa yan. Suspended ang Sige, decision. sige po, Judge. Kung halimbawa naman ang criminal ay below 9 years old, exempted pa nga yan eh. Hindi pa nga mga kalabos yan eh. Halimbawa, 7 taon ng bata. Nakabaril. Nakabaril. At marami naman nangyayaring ganyan. Aba, exempted yan. Yun ang exempting ng batas. Meron pa ding isa. Maaaring may kasalanan, pero ang sabi ng batas, hindi dapat magdusa because of the age. Meron pa daw isa. Sige po. Halimbawa, if he is insane or she is insane, that is also one of the exempting circumstances. Judge Zamora? If he is above 9 also, but below 15, and he acts without discernment,
exempted pa rin. Okay. Teka muna, tanong ko ito, no, matinding usapin ito noong panahon ng death penalty. Yung rape daw, kapag ka ginawa ng 75 years old na, ala na, hindi na siya magsiserve ng sentence. Tama ba ito, Judge? Hindi. Under the law, even under the death penalty law, pag over 70 years old, hindi na binibigay yung death penalty. Kasi hindi na mai-execute yan eh. Hindi na pwede. Marami yan eh. Yung under 18, hindi din. Tsaka yung over 70. Over hindi 70. How can you explain to your children, halimbawa nagpataw kayo ng isang death penalty to a certain person, paano ninyo na-explain yon sa mga anak ninyo, bakit kayo nagpataw ng ganung kabigat? Halimbawa nagtanong yung anak? Oo. Okay. Nangyari ba yan sa inyo, Judge? Yes. Okay, Judge Zamora. In my case, one of my sons is taking up law and another daughter is taking up law. Every time I decide the case, they also cross-examine me. Why I decided this that way or this way. So because you are law students, the evidence here is very strong. So I have to impose this penalty. Then they agree with me. They also read the transcript. See? So that's good for us because we are three who read the transcript. So tama ka. Ganun ang nangyari. So happy ako. I was not affirmed by the Supreme Court but my children. Okay. Sige po. In the case of Robin, naniniwala ba kayo na tama yung naging parusa sa kanya or gusto lang ipakita ng mga nag-judge sa kanya na walang kinikilingan yung batas? Okay. Or what is the batas? Sige, Judge. Yung batas, kung ano talaga ang ipinagbabawal at kung anong kaparusahan. Yung kay Robin, ako yung naniniwala na tama ang decision ng judge doon. Pero ako naman naniniwala na rin na dapat magkaroon tayo ng revision ng ating batas tungkol sa illegal possession na masyadong napakataas ang penalty riyan. Binibiro nyo dyan ang piyansa ng homicide ngayon sa panahon ngayon, 20,000 patay na tao. Iyang baril, 140,000. At hindi lang kinakailangan buong Wala ka pa pinatay doon? Wala pa. Kumisyon hindi talaga. Nagyayabang ka pala, nagsusok ka hindi pala lang, ng baril. hindi baril pa nga yun eh. Kumisyon bahagi lang ng baril, parts. Miski kanyon lang eh. Kahit yung bala lang? Bala lang eh. 140,000 na yan eh. Tuusin mo naman ang bigat naman yung kanya. Masyadong hindi yata makatao yan. Dapat mabago yung batas na yan. Babaguhin. Pero yung decision, Judge? Tama yun. I think this is the most important characteristic or quality of a judge. That she or he must be incorruptible. Kaya sabi ko nga nasabi ko minsan kailangan ang public official natin, it includes everybody. Magka-cancer lahat ng magnanakaw. Ako naman ang tanong ko ganito. Susugpo sa binanggit ninyo, Judge Angeles, ano ho? Halimbawa na ang kaparusahan na tinatalakay doon ay bitay nga, kamatayan. Ano po? Pagkatapos, ikaw ang huwes at nakikita mo na talagang may pagkabobo yung abogado. Na kapag ka magpapatuloy yung kabubuhan ng abogadong yun, tiyak na bitay ang mangyayari. Meron po bang kapangyarihan ng judge sa isang sitwasyon na ganoon? Magpapatuloy po ang Mel and Jane. Huwag kayong aalis dyan. Talakayan, tayo'y, ako pa, ngayon pala, nagpapasalamat na sa mga audience natin. Napakaganda ng ating discussion. And of course, to our distinguished panel of judges na nandirito at nakasama natin. Pero sa pagkakataong ito, nais po namin bigyan ng pagkakataong magpasalamat naman yung ilang pong mga kababayan Hindi lang natin. lahat guilty eh. Oo. Meron din namang mga not guilty na mga desisyon, ha? Dapat malaman natin yan, Pag nagdesisyon ng West, hindi naman parating guilty. Kaya, sa huling bahaging ito, naku, meron tayong sorpresa sa ating mga panauhin. Kay Judge Romeo Zamora. Isa natin kay Judge Zamora. Muli po namin ipapakilala sa inyo, kapiling ho natin ngayon si Letty Liu. Isa ho sa mga kaso, Judge, na acquit ninyo si Aling Letty for violation of Batas Pambansa Bilang 22. Bouncing checks law. Aling Letty, magandang gabi ho sa inyo. Malaki yung pasasalamat kung ang mga judges ngayon natin madidesisyonan ang mga kasong magagaan. Tulad po ng kaso ko sa bouncing check. Kasi yung kaso ko sa bouncing check, ifinal ko noong 1990. Natapos yan noong 1994 sa tulong na lang ni Judge Zamora. Sa tulong na rin sa pagpapalo up ko na din at sa paggamit ko na rin ng mga kakilala ko sa taas,
na-desisyonan ho ng maayos ang aking kaso. Pasasalamat ko ho kay Judge Zamora at natapos ang aking kaso. Salamat po, Aling letting you. Yes, yes. Naalala nyo na ho. Oh. Alright. Isa po sa mga nais din magpasalamat at nakausap ng aming staff ay isang complainant sa isang kasong pagpatay sa kanyang kapatid. Murder. Ito po ay nahulog sa sala ni Judge Esther Vance. Narito po si Aling Meli Javier. Ako po ay si Meli Javier, taga Olongapo City. At ang pinatay nila ang aking asawa nung petsa September 1989. At ako ay nagpapasalamat na lubos kay Judge Esther Nobles Vance dahil madali naman hong nadesisyonan ang kaso ko. At sa ngayon, nandun na ho sa Muntinlupa yung 3 sa mga pumatay at isa ay hindi pa nauuli hanggang sa ngayon. Maraming salamat sa inyo, Judge Vance. Maraming salamat po, Aling Meli. Naalala niyo po ba, Judge Vance? Yes. Yung kaso yun, kapatid pala ni No, asawa it's the ni... husband who was a lawyer. And he was, yes, that was supposed to be a heinous crime also. He was stabbed. Wala And the nang house death was penalty noon. topsy-turvy. Wala na. Wala pa noon. Alala pa ni Judge. Alright, for Judge Asuncion, narito po kapiling natin si Grace Kitalig, ang youngest daughter of Manuel Kitalig. Who was acquitted of murder, and Feg Ganyas, wife of Nikki Ganyas, who was also acquitted with Manuel. Magandang gabi po. Sige, sinong unang gusto magpasalamat? Ako po si Fe Ganyas, asawa ni Nicanor Ganyas. Dahil po napagbintangan sa asawa ko na pumatay, hindi naman po totoo. Dahil po sa kaso na yun, naibenta ko lahat ng mga gamit namin at saka bahay. Naglalabada pa ho kami noon. Para lang may tustos ako sa anak ko tsaka sa asawa ko na nasa kulungan. Kaya nagpapasalamat po ako kay Judge Asuncion dahil napadali rin po ang aming kaso. Meron po siyang puso para sa may hirap. Nagsasama na kayo ng maayos. Muli po kami nag-umpisa ngayon. Sa ngayon po, nag-construction po ang asawa ko. At patuloy po rin naglalabada para uling magpanimula mo din. Okay, sige, alam kong tuwan-tuwa ka. Grace? Salamat po ako sa inyo, Judge, dahil po sa nabigyan niyo po talaga ng maayos po na... Ano bang pinasagutan ng kaso? Ano po yung tatay ko po napagbintangan din po. Katulad po kay Ate Fe po. Ngayon po nakaranas din po talaga kami ng paghihirap po talaga. Pati ang nanay ko ho, naglalabada na dati naman hindi niya ginagawa. At saka ho, inaabot po sila ng madaling araw sa paglalabada. Para lang humaitos sa aking magulang. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo, Judge. Dahil meron po kayong puso para po sa aming mga may hirap. Maraming salamat po. Thank you very much. Si Grace Kitalig at si Fe Ganyas. Siguro magandang hinggan natin ang pagkakataon ngayon si Judge Angeles, para sa pakanan na rin ng mga nanonood sa buong bansa and the other Filipinos who are watching the show outside of the Philippines na patuloy pa rin umaasa sa ating justisya, lalo na sa mga huwes. Nasaan niyo po pagkakataon to address the nation, Judge Angeles? Well, you may have heard so many things about adverse reports against the judiciary, but I would like to remind you that those hoodlums in robes that you have read, if there is any, constitute only a very minor fraction in the judiciary. So I would like to request everybody to keep trusting the judiciary, and we are here to render, to do the best that we can master under the situation, and we will always find the truth and give justice to whoever the same is due. Thank you. Maraming salamat po, Judge Adoracion Angeles. At siyempre, nais ko rin pasalamatan parts at this point yung grupo ng Karapatan, Kapatid, Task Force Detainees of the Philippines, the Ecumenical Movement for Justice and Peace, Association of Concerned Citizens of Aurora, Ama Computer Learning Center of May Kawayan,
UST, Fox College of Aeronautics, at syempre Judge Zamora, Judge Angeles, Judge Asuncion, and Judge Pans sa pagkakataon pong ipinagkaloob nyo sa mamamayang Pilipino na makadaupang palad kayo ngayong gabi. At kami din po ay nagpapasalamat sa lahat sa inyo. Hanggang sa susunod na linggo, magandang gabi po sa kanilang lahat. Nais maging studio audience.